is Philippine voter. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dagsana sa iba't ibang terminal, pantalan at paliparan ng mga biyahero, lalo't holiday na bukas at simula ng long weekend para sa UNDAS. Kamustahin na natin ang mga provincial bus terminal kabilang sa Parañaque Integrated Terminal o PITX. 200,000 ang inaasahang pasahero doon ngayong araw, kaya ang tanong, may masasakyan pa bang mga bus? Nakatutok doon live si Oscar Oy. Oscar. Yes, Mel, Emil, Vicky, ngayong araw nga inaasahan ng pinakamalaking bilang ng mga pasaherong babiyahe ngayon dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Uwing-uwi na pa Agusan del Sur ang 50 anyos na si Jubel. Ang kanyang excitement may halong pag-aalala, lalo't isa ang kanilang probinsya sa pinayuko ng lindol kamakailan. Naroon pa naman ang kanyang 2 anak. May pera lang kami, di makakauwi agad. Masakit po na hindi agad makauwi kung ano nangyari sa pamilya. Siyempre, nilindol sila doon. At bagaman ligtas ang pamilya, kailangan nilang ipaayos ang kanilang bahay. Wala pa siguro po, ipon-ipon muna. Sabik na rin makauwi naman sa Sorsogon si Russell, pero tila mas excited ang mga fur baby niyang sina Maui at Gia na hindi niya maiwan. Kasi yung isa dyan, sir, is may separate anxiety. Opo. Tsaka pag iniiwan siya, nagkakalat siya ng kung ano, nangangat-kat ng mga wire or damit doon sa amin. Kaya every time na babiyahe kami or papasok sa work, namin sinasama. Mabuti na lang at pinapayagan dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang pagbiyahe kasama ang mga alagang hayop. Basta susundin ang mga alituntunin ng terminal. Ilagay lamang po ito sa tamang carrier, no? At lagyan po ng diaper at siguraduhin natin na hindi po tayo makakaabala sa kapwa natin pasahero. Ngayong araw, inaasahang magpipiko aabot sa pinakamarami ang mga bibiyahe mula sa PITX para mag-undas sa mga probinsya. 200,000 ang tinatayang bilang. Pero ang good news, may mga masasakyan pa naman nang makausap ko ang pamunuan ng PITX. Pero of course, patungo na tayo dyan. Pero huwag mag-alala yung mga kababayan natin, meron tayong mga additional units na bibigyan naman ng kaukulang special permits. Maigpit na ang seguridad sa PITX at tuloy ang random drug testing sa mga driver at konduktor ng mga bumabiyahing bus. Nananatili namang maayos ang sitwasyon sa mga bus terminal na dinaanan namin sa EDSA Cubao. Di pa rin naman nagkakaubusan ng masasakyan kanina. Pero inaasahan ng mga tauhan ng mga terminal na mamaya o bukas ay dadagsa ang mga pasero, bagay na napaghandaan naman nila. Simula naman mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw sa Nobyembre 3 ay pwede nang dumaan ng EDSA ang mga provincial bus para mapabilis ang dating nila sa mga terminal. Pero sa mga terminal sa Cubao, Quezon City lang, pwedeng huminto ang mga galing Central at Northern Luzon. Sa PITX at Pasay Terminal lang kung mula Southern Luzon. Samantala, Vicky, base sa pinakauling tala ng PITX, umabot na sa mahigit 148,000 ang naitatalang pasahero dito sa terminal. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Baka kayo babiyahe ngayong UNDAS? Doble ingat sa kalsada. Sa Zamboanga City, nahulog at tumagilid sa gitna ng daan ang kargang container van ng isang 10-wheeler. Magkaibang depensa ng driver sa natuklasan ng pulisya na ugat ng disgrasya. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa videong ito, nakuha ng isang rider, makikitang normal lang ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Maria Clara Lorenzo Lobregat Highway sa Barangay Giwan, Zamboanga City hapon nitong Martes. Pero ilang saglit lang, biglang nahulog mula sa 10-wheeler ang karga nitong 40-foot container van. May mga sasakyan pa naman sa kabilang linya ng kalsada. Mabuti na lang at nakaiwas sa mga ito kaya walang tinamaan.
Wala ring nasaktan sa insidente pero nagdulot ng pagbagal sa daloy ng trapiko. Inabot na ng gabi nang maialis sa kalsada ang truck at nahulog na container van. Hindi rin pinangalanan ng pulisya ang driver pero sinabi raw nito na galing sila sa barangay Bualan para i-unload ang laman ng container van. Pabalik na sana sila sa town proper nang sumabit ang container van sa kable ng mga telco. Pero sabi ng mga otoridad, may lock kasi yan dong sa van mismo, no? Hindi na i-lock yung kaya nahulog may konting na sa daan. Natumba yung karga niya na van. Aminado naman ang pahinante ng truck na natanggalan sila ng lock pero iginiit niyang nakalaylay ang mga kable kaya nahagip ito ng container van. Kasi ang wire man ang dahilan kaya yun tumao. Paalala ng pulisya lalo ngayong undas kung kailan inaasahan ang pagbiyahe ng maraming motorista. Na kung mayroon tayong mga van na sinusundan, kailangan magbigay tayo ng distansya. Kasi mahirap yung minsan hindi stable kasi yung laman ng van. Sa mga nagmamaneho naman, ugaliing suriin muna ang inyong sasakyan bago ito ibiyahe para maiwasan ng anumang aberya. Para sa GMA Integrated News, Danating ko nakatutok 24 oras. Nagkukulang na ang mga barko sa Batangas Port na inaasahang dadagsain ng mga pasahero ngayong gabi hanggang bukas. Sabay sa mahigpit na seguridad doon, iniimbestigahan din ang sumbong na may nangingikil umano sa pantalan. At live na nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tina. Vicky, 24 oras ang operasyon nitong Batangas Port kaya tuloy-tuloy ang dating ng mga pasahero rito. Inimbestigahan din ng Batangas Port kanina ang umano'y 20 pesos scam dito sa loob ng pier. Ang port manager mismo ng Batangas Port ang umikot kanina para alamin kung totoong may 20 pesos modus dito sa loob ng pier. May nagpost daw kasi online na may nangingikil ng 20 pesos dito dagdag sa mga fee na legal na sinisingil. Pero lahat daw ng mga pasaherong tinanong niya, hindi naman daw ito na-engkwentro. Pinaalalahanan ang mga driver na bukod doon sa mga binabayad na talagang taripa pagpasok para makasakay ng barko, yun lang dapat ang kanilang babayaran. Baka kung may mga instances na sila ay nasisingil ng extra na nagpapanggap ng mga empleyado ng port, hindi po totoo yun. Huwag silang magpapaloko sa mga ganong modus. Ngayon hanggang bukas, ang inaasahang dagsa ng mga pasahero rito sa Batangas Port. Pero pagkatanghali kanina, tila mas marami pa ang mga bakanteng upuan kaysa mga pasaherong naghihintay na makasakay. Sa tingin ko, ito na yung ine-expect natin kasi kahapon naman, bukas kasi holiday na talaga tayo. So nag-start siguro sabi ko nga kanina, siguro nakatulong yung parang mental health break ng mga estudyante. So as wellness break, parang as early as last week nagbiyahe na sila. Katunayan, ayon kay Mendoza, 11,000 ang mga pasahero rito sa Batangas Port noong nakaraang weekend. Sabi pa niya, sa kabuuan, mula noong October 23 hanggang kaninang alas 12 ng tanghali, umabot na sa 70,000 ang mga pasahero rito. Mas kaunti kung ikukumpara sa nakaraang taon kung kailan umabot ito sa 78,000 pero nagsimula lang ang bilang noong October 26. Tuloy-tuloy naman daw ang biyahe ng mga barko kahit sa November 1. Sabi ni Mendoza, hindi problema rito ang overloading dahil mahigpit ang Philippine Coast Guard laban dito. Ang problema, nagkulang talaga ang barko kasi although kokonti naman pa ang yung rolling cargos kasi maliit naman kasi ang capacity ng mga barko dito compare sa ibang mga passenger vessels, sa ibang mga ports. And then ang isang nagiging problema yung pagbalik sa kabila. Let's say pag alis dito, matagal bago din bumalik. So naiipon talaga sila dito. Dahil mahigpit ang seguridad, paalala ng Batangas Port, iwasan na lang yung pagdadala ng mga tinatawag nating mga pinagbabawal na gamit dito sa loob ng pantalan, mga flammable materials, matutulis na bagay, at syempre ang mga prohibited drugs, syempre alak, kasama akal. Mas mabuti rin daw kung mag-book na lang din online.
talagang ini-encourage na lang namin sila na mag-book sila ahead of time para pagdating nila, hindi na sila kailangan pumila for as chance passenger. Ang inaasahang dagsa naman ng mga pasahero pabalik dito sa Batangas Port ay sa araw ng Linggo, November 2. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Nagkapikunan kaya nauwi sa suntukan ang away ng isang driver at siklista sa Marikina. Binusinahan at minura umano ng driver ang siklistang wala sa tamang linya. Nahuli kami yan sa pagtutok ni EJ Gomez. Nagkatensyon sa bahagi ng Hill Fernando Avenue, Barangay Santo Niño, Marikina City nitong Martes dahil sa away kalsada ng isang motorista at isang siklista. Nakabalandra ang bisikleta at kotse sa gitna ng kalsada habang nagsusuntukan ang biker at driver sa loob ng sasakyan. Kwento ng isang saksi. Ang biker, napikon siya. Ang ginawa niya, sinugod niya yung driver ng kotse. Pinagsusuntok niya. Ngayon, yung marami na nang umaawat, pag nagkatawiran dito, tapos parang gusto tumakas yung biker, inila niya yung bike, nagkakailangan silang dalawa para hindi siya makatakas. Yun. Kasi nasaktan yung driver nagkamurahan silang dalawa. Ayon sa pulisya, nagsimula ang away kalsada nang binusinahan ng 41 anyos na driver ng kotse ang 40 anyos na siklista na nasa gitna ng kalsada imbes daw na sa bike lane. Mayroon pong iniwasan yung ating biker dahil basa po yung kalsada at siya po'y napapunta sa gitna. Hinabol niya po yung sasakyan at hinarang niya yung kanyang bike po doon at sinugod niya po talaga yung nasa sasakyan. Ilang mga saksi at taga-barangay ang lumapit sa dalawa para awatin sila. Tila tumindi ang away nang tumawid ang biker at driver sa kabilang kalsada. Tumagal ng halos kalahating oras ang road rage ayon sa pulisya. Wala rin naman daw naging pinsala sa kotse at bike. Sa huli, nagkaayos din ang dalawang panig. Dapat po habaan po natin yung ating PC or yung pasensya po natin at wag pong mainit ang ating ulo. Give and take lang naman yan Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Anim na luxury vehicle ang ayaw pakawalan na mag-asawang Diskaya ayon sa Bureau of Customs. Pinulong naman ng Independent Commission for Infrastructure ang ilang ahensya para talakayin ang pagbawi sa mga ari-arian o perang posibleng nakubra dahil sa flood control projects. Nakatutok si Joseph Mono. Ito ang Rolls-Royce na pagmamayari ng mga Diskaya na nagkakahalagang 42 million pesos. Ito yung may payong na sabi ni Sara Diskaya na dahilan kung bakit niya binili ito. Isa ito sa 7 luxury vehicle ng mga Diskaya na isusubasta o ipapabid na ng Bureau of Customs sa November 15. Ayon sa Customs, hindi na pumalag ang mga Diskaya sa pagsusubasta ng 7. Kasama yung payong, sir, sa Of course. Accessory follows the principles. They submitted a voluntary forfeiture, meaning to say that they'll no longer contest yung 7 vehicles. No? Ito yung no import entry, saka no certificate of payment. Pero may 6 pa na ayaw pakawala ng mga Diskaya at gusto na lamang nilang magbayad ng mga multa. Pero hindi ito madaling gawin dahil hinahabol ito ng Bureau of Internal Revenue o BIR. We are also in receipt of a notice of distraint and levy from the BIR. So that covers personal properties. Ayon sa BOC, ila-live stream ang bidding at maaaring makakolekta ang gobyerno ng simula 200 million pesos. Pinag-aaralan pa rin naman kung sa Customs o sa BIR mapupunta ang isinuling luxury vehicles ni dating Public Works and Highways Assistant District Engineer Bryce Hernandez dahil legal ang mga papel nito pero inaalam pa kung tama ang binayarang tax. Isang Customs sa mga ahensyang pinulong ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para pag-usapan kung paano babawiin ang perang nakulimbat galing sa mga maanumalyang flood control projects. Kasama rin sa pulong iba pang ahensya tulad ng Ombudsman, Office of the Solicitor General, Department of Public Works and Highways o DPWH, Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, Anti-Money Laundering Council o AMLC, Justice Department at National Bureau of Investigation o NBI. Want the right hand to know what the left hand is doing. This is actually a unified approach to a heinous
scandalous crime that happened to our country. Every peso na ninakaw ay tamang piso na wala sa ating bansa. Magtulungan para makibalik ang pera na pag-aari ng taong bayan. Ayon sa DPWH at Ombudsman, habang naghihintay na maisampa ang mga kasong kriminal, pwede na maghain ng kaso para bawiin yung mga ari-arian na mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa mga manumalyang flood control projects, at pwedeng gamitin dyan yung SALN o yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal ng gobyerno. Sa ilalim ng Republic Act 1379 o batas tungkol sa forfeiture o pagbawi ng mga iligal na yaman ng mga opisyal ng gobyerno, kung makikita na may mga ari-arian ng isang taga-gobyerno na sobra sa kanyang kinikita, maaari itong ituring na unlawfully acquired o illegal na nakuha. So when there's a disproportion between the amount in the SALN and the wealth that you see, yung lifestyle check, then you can forfeit what is over and excessive. Mas madali kaysa sa isang criminal na kaso, mas mabilis. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagpulong sa sidelines ng APEC Summit sa South Korea sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, malaki ang magiging impluwensya nito sa takbo ng summit. At mula po sa Busan, South Korea, nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette. Vicky, sa South Korean city ng Gyeongju magpupulong ang mga leaders ng APEC o mga leaders para po sa gaganapin nga po dito na APEC Economic Leaders Meeting sa South Korea. Free trade o malayang kalakalan ang isa sa mga pangunahing pinag-uusapan sa APEC. Kaya naman malaki raw ang magiging epekto sa pag-uusap ng naging paghaharap ng dalawa sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo, ang China at ang Amerika. Bago umalis ng bansa si Pangulong Bongbong Marcos, malinaw na sa kanya kung anong huhubog sa magiging takbo ng pag-uusap sa APEC Summit. Sa kanyang departure speech sa Villamor Air Base, sinabi ng Pangulo na inaabangan na magiging resulta ng pag-uusap ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, leader ng pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. The results of those meetings will color and influence everything that we will be doing in the APEC meeting. It is the world is watching because this is the source of the largest shock that has entered into the world trade system. Nagpulong kanina sina Trump at Xi sa sidelines ng 2025 APEC Summit. Matatandaang mula nang muling maupo bilang president, nagpatupad si Trump ng malawakang tariff at iba pang hakbang na labis na ikinabahala ng trading partners nito, kabilang ang Pilipinas. We have to see what the agreements will be coming out of these meetings between President Xi and President Trump. Those will certainly color everything that we will be talking about in this APEC, because the agreements or the arrangements that are made between two of the largest economies in the world will certainly affect every single citizen of the world. That is what we need to understand, and that is why the world is watching and waiting, as we are. Ngayong hapon, pagkatapos ng kanilang pulong ni Xi, inanunsyo ni Trump na pumayag siyang ibaba ang taripang ipapataw sa Chinese product na inaangkat ng Amerika. Gagawin itong 47% mula sa 57%. Kapalit nito ang pangako ni Xi na crackdown sa illegal na kalakalan sa fentanyl, isang nakaka-addict na gamot na ayon kay Trump ay pangunahing sanhi ng pagkamatay sa overdose ng mga Amerikano. Dumating si Pangulong Marcos ngayong hapon sa lungsod ng Busan dito sa South Korea kasama ang Philippine delegation. Una niyang aktibidad, makipagkita sa Filipino community dito. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mahigit 70,000 Pilipino ang naninirahan sa Korea at mahigit kalahati dito ay mga OFW. Vicky, kasama ng Pangulo sa pagtitipon kaharap ang Filipino community si First Lady Lisa Araneta Marcos at ang Philippine delegation. Pero habang pinapakilala sila, ganito ang nangyari. Pakinggan po natin. Andito po ang ating trade
Sobra naman yung introduction mo, Chris. Ba't kami, wala kaming ganyan nung in-introduce kami? Sandali lamang yan, Vicky, at sa pagpapatuloy ng talumpati ng Pangulo ay hatid niya magandang balita na simula sa susunod na taon ay magkakaroon rin ng Philippine Consulate dito sa Busan. Sa ganitong paraan ay magiging mas madali raw para sa mga Pilipino dahil hindi na nila kailangan bumiyahe pa ng malayo sa Seoul para sa kanilang mga kinakailangang serbisyo. Live mula dito sa Busan, South Korea, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Balik sa inyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Sabay sa pag-alala sa mga yumao, nanawagan ang kaanak ng mahigit 30 nawawalang sabungero na huwag ding kalimutan ang kanilang mga mahal sa buhay. Panawagan nila sa isang prayer vigil sa Justice Department. Panagutin ang mga itinuturong sangkot sa kaso, kabilang ang negosyanteng si Atong Ang. Nakatutok si JP Soriano. Isinakay muna sa wheelchair si Carmelita Lasco, ang ina ng isa sa mga tinaguriang missing sabongeros nang lumahok siya sa prayer vigil na idinaos sa harapan ng Department of Justice kanina. Ang anak ni Carmelita na si Ricardo, kabilang sa 34 na mga nawawalang sabongero na ayon sa testigong si Julie Dondon Patidongan ay patay na at itinapon sa Taal Lake. Hindi manok ang aming anak. Inalagaan ko. Minahal ko yung anak ko. 10 na nga mga nawawalang sabungero. Katarungan! Ang ibang kaanak ng mga nawawalang sabungero at ilang miyembro ng Justice for Missing Sabongeros Network nagsabit ng poster ng muka ng negosyanteng si Charlie Atong Ang sa pader ng DOJ at saka pinagbabato ng itlog at kamatis. Si ang itinuturo ni Patidongan na mastermind umano sa pagdakip at pagpatay sa mga biktima. Ang ilang kaanak nagsuot naman ng maskara kung saan nakaimprenta ang muka ng aktres na si Gretchen Barreto, nakasabwat umano ni Ang. Ako, 4 na taon na akong naghihintay. Nagkaganito na ako dahil talagang inaasam-asam ko na. Ngayon, mabigyan na ng resolusyon bago magbagong taon. At maaresto na ang dapat arestuhin para mabawasan na ang salot dito sa ating lipunan. Wala pang tugon ng kampo ni Ang at Barreto kaugnay sa pagtitipon ng mga kaanak ng missing sabongeros, pero nauna na nilang itinanggi ang mga paratang. Sa gitna niyan, may pangamba ang grupo. Itong ating gobyerno mukhang nabibilaukan sa flood control projects, malis. Kaya pinapanawagan namin ngayon, sakto, na araw ng mga patay, na huwag kaligtaan yung panawagan para doon sa mga nawawalang mga sabungero. Sabi ng Department of Justice, submitted na for resolution ang reklamong murder at kidnapping with serious illegal detention labang kay Ang, Barreto at iba pa. Hanggang nitong October 12, aabot naman sa 887 na buto ng tao ang narecover sa Taal Lake. Pero ayon sa DOJ, wala pang resulta ang DNA analysis sa mga butong narecover. Ang evidence po, DNA analysis will only come into play at this point in court if ever the results do come out. Because as far as the panel of prosecutors are concerned, the case has been submitted for resolution. No further admission of evidence. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso. Sa papalapit na undas, hindi lang mga pumanaw na kaanak ang inaalala. Pati puntod ng mga sumakabilang buhay na personalidad, dinadalaw ng fans. Narito ang report ni Nelson Canlas. Ilang araw bago ang undas, binisita na ni Lotlot de Leon ang puntod ng kanyang inang si Nora Honor sa libingan ng mga bayani. Bukod sa mga bulaklak galing sa mga nagmamahal sa superstar, siniguro ni Lotlot na malinis at maayos ang puntod ng kanyang ina para sa mga iba pang bibisita at magbibigay pugay sa namayapang national artist. Naglagay rin si Lotlot ng bagong lapida kung saan nakaukit ang silhouette ng superstar, ang taon ng kanyang kapanganakan at taon ng pagkamatay.
Well-maintained at malinis din ang mausoleo ni national artist Fernando Poe Jr. at kanyang kabiyak na si Susan Roses sa Manila North Cemetery ilang araw bago ang undas. Ngayon pa lang ay may mga ilang fans na nagpapapicture sa gate nito. Sa mausoleo, may 2 tarpaulin din na nakapaskil kung saan makikita ang portrait ng mag-asawa. Sa ibaba nito ay may QR codes na kapag iniskan ay maaaring mapanood ang mga video tributes para sa namayapang hari at reyna ng pinilakang tabing. Kayong mga tawang batis! Mapapanood ang ilang bahagi ng mga sikat na pelikula ni The King na napapanood sa FPJ sa GMA. Tampok din ang mga tanyag na galawan at linya na tatak FPJ. Ilang kilalang personalidad din ang nakahimlay naman sa Manila Memorial Park sa Sucat, Parañaque. Binisita na rin yan ng ilang dumalaw roon ngayong araw tulad ng puntod ng mayapang si John Regala at Helen Vela. Bisita namin sa magulang ko kasi halos katabi ng magulang ko eh. Si John Regala kasi magaling na artista. First time ko makita si John Regala dito, nagulat lang po ako. Magaling po kasi siyang actor na sa kontrabida po. Nakahimlay rin sa naturang sementeryo si Rico Yan. Yung kay Rico yan, napunta niya yung Ay, hindi pa, hinahanap nga namin kung saan yung kanila Rico yan eh. So, idol niya talaga si Rico yan. Dati, nung buhay pa siya. Maging sina Charito Solis, dating Senador Ninoy Aquino, dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Noynoy Aquino. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, nakatutok, 24 oras. Posible umanong away magkapatid ang mintya ng walang habas na pamamaril kahapon na isang lalaki sa San Jose del Monte, Bulacan. Binatikos naman ng misis ng suspect ang paraan ng pagresponde ng pulisya. Nakatutok si John Consulta. Sa kuha ng CCTV na ito kahapon sa San Jose del Monte, Bulacan, makikita ang paglabas ng isang lalaki na nag-aamok at walang habas na nagpapaputok ng baril habang papunta sa kalsada. Sa video, isang delivery rider pa ang makikitang huminto para pumick up ng i-deliver lang dapat sa area. Pero biglang naparangkada matapos daw tamaan sa hita. Ayon sa pulisya, may hawak na 9mm na baril ang lalaking suspect. Bumalik sa lugar at hinanap umano ang kanyang kapatid na babae. Nag-away daw sila ng kapatid niya. Then umalis yung suspect natin. Pagbalik niya, wala din yung kapatid niya. That's the time na nag-amok na siya. May possibility na may gusto niyang saktan or gusto niyang takutin. Agad namang nirespondihan ng ilang nagpapatrolyang pulis ang insidente. Pero napilitan daw silang gumanti ng putok nang hindi makinig sa kanilang pakiusap ang suspect. Dinipensa na lang po namin ang sarili namin. Kaya po nagkaroon po ng palitan ng putok. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang suspect pero idineklarang dead on arrival. Pero ang misis ng suspect kinwestiyon ang naging aksyon ng mga pulis. Hindi man lang po sila nag-warning. So talagang tinuduyan po talaga nila. Kinausap po namin na ano ba problema mo, ibaba mo yung baril mo, bigla po kami pinaputukan na. Isang 9mm na baril at 17 basyo ng bala na galing sa suspect ang na-recover ng pulisya. Napag-alaman ding naharap siya sa ibang kaso. Yung ginawa niyang pamamaril at saka yung pag-aamok doon sa lugar, hindi ito normal na gawain ng isang tao. Kumbaga nakita natin yung kanyang criminal tendencies. And then after investigation nga po, nalaman natin na ito palang suspect na to ay may pending warrant of arrest for murder sa RTC branch 286 ng Navotas City. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Magbaon na po ng mahabang pasensya, lalo kung dadaan sa NLEX. Mabigat na kasi ang traffic doon. Ang latest na sitwasyon, tinutukan live ni June Veneracion. June! Vicky, tukod na ang traffic dito sa Balintawak Toll Plaza dahil sa dami ng motoristang nag-uuwian para sa Undas 2025.
Umabot ng mahigit 5 kilometers ang pila ng mga sasakyan bago makarating ng Balintawak Toll Plaza as of 5 p.m. Paglampas ng Toll Plaza, wala rin nagbago dahil traffic pa rin ang sasalubong sa mga motorista. Kailangan mahabang pasensya talaga. Kaya umuwi kami ng maaga para iwas traffic bukas. Kaya lang ganito rin pala traffic din. Mahaba po, sir. Wala po nung galing po ako na naiya eh. Traffic na po yun. Gano'n na katagal? Na po meron akong kalahating oras na mahigit. Ngayong araw hanggang bukas, bispiras ng undas, ang nakikita ng pamunuan ng NLEX na peak ng volume ng mga sasakyan. Mas madali po sa amin naka 2 wheels lang kesa sa 4 wheels. Nakakasingit po kami. Nasa 450,000 ang daily average ng mga sasakyan na dumadaan sa NLEX, NLEX Connector at SCTEX kada araw. Ngayong undas, inaasahang tataas ito ng 25,000. Yung pong expectation natin is tuloy-tuloy po ito hanggang mamayang gabi. And meron pa rin po tayo inaasahan na volume early morning tomorrow hanggang afternoon siguro. Kapag bumper to bumper ang traffic, dyan madalas may nasisiraan. Kapag nangyari sa inyo yan, hindi nyo na po problemahin ang towing dahil libre na lang hanggang sa pinakamalapit na exit mula 6 a.m. ngayong araw hanggang 6 a.m. sa November 3 para sa mga Class 1 vehicle. Nagpapatupad na Vicky ng counterflow dito sa NLEX para makabawas dun sa bigat ng traffic at tatagal ito hanggang kinakailangan. Sa mga ganitong sitwasyon, lagi naman paalala sa mga motorista na sumunod sa batas trapiko para iwas disgrasya. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Mga kapuso, may bagong low pressure area na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng nasabing LPA sa layong 1,805 kilometers, silangan ng southeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo sa ngayon. Pero pwedeng habang lumalapit sa PAR ay unti-unti ring lumaki ang posibilidad nito na maging bagyo. Maaaring pumasok yan sa PAR sa linggo at kung bagyo na ay tatawaging Bagyong Tino. Patuloy na tumutok sa update sa mga susunod na araw, lalo't may iba pang mga LPA na posibleng mabuo sa kanluran at silangan ng bansa. Dahil malayo pa, wala pang direktang epekto ang LPA sa bansa pero posible pa rin magpaulan bukas ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, amihan at shearline. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas lalo na sa hapon sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. May mga pag-ulan din sa ilang probinsya sa Visayas at Mindanao. Posible ang malalakas na ulan kaya ingat pa rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, gaya kanina, may tsansang makaranas ulit ng pag-ulan bukas lalo na bandang tanghali o hapon at pwedeng maulit sa gabi. Base naman sa ating extended outlook para sa nalalapit na undas, posible ring maranasan ang pag-ulan sa weekend, November 1 at 2, lalo na bandang hapon at gabi. Kalat-kalat na ulan yan sa Luzon at Visayas habang mas malawakan naman sa Mindanao. Natapos man ni Sofia Pablo at Alan Ansay ang shoot para sa kanilang upcoming horror film na Huwag Kang Titingin, dala-dala pa rin ng dalawa ang takot. May mga spooky experiences kasi sila sa gitna ng taping na kinunan midnight at early morning sa sementeryo. Makichika kay Athena Imperial. From heightened senses to real horror feels, unique experience para sa lead cast ng upcoming GMA Pictures film na Huwag Kang Titingin ang pagsabak nila sa mga eksena. Bago pumasok sa bahay ni Kuya, nagkwento pa si Sofia Pablo kasama si Alan Ansay tungkol sa kanilang personal na karanasan sa set. Yung isang scene ko, I'm not gonna say kung ano, pero nakagip sa likod ko na there were two people standing. But there was no one there talaga. Like, andun sila, tapos umatras pa. 4 a.m. May nahagip na parang shadow. Wala naman tao. Kasi dun sa background, syempre katulad yan, pag taping ka, wala naman tao sa likod mo dapat. Tsaka syempre yung biglang may shadow. Nakakakilabot din daw, lalo na't midnight at early morning ang shoots nila sa sementeryo. Malabo yung mata ko. So, in a way, natatakot ako na baka yung nakikita kong gumagalaw, hindi na tao. Marami kasi tayong wide shot na mga shot. So, kami lang yun nandun, malayo yung camera. Takbo kami ng takbo doon. Natapos na ang shoot ng pelikula in just 11 days.
Tsaka yung mga batian natin, di ba usually, see you tomorrow kami, see you later. Oh, see you later na ganun. Kasi umaga, pack up, tapos call time ulit ng hapon. And we had to shoot it very fast. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Sa halip na magandang serbisyo, pambabastos at pangmamaliit umano natanggap na isang babaeng kumukuha ng TIN ID sa BIR Novaliches sa Quezon City. Terminated na sa trabaho ang inirereklamong empleyado. Nakatutok si Mav Gonzalez. Napagulgol na lang ang babaeng ito sa videong ipinost sa TikTok matapos umanong maliitin at bastusin ng isang empleyado ng Bureau of Internal Revenue o BIR habang kumukuha ng kanyang TIN ID. Bakit ganyan ang employee niya? Report mo. Ano ba yun? Bakit nasa government kayo? Grabe. Grabe. Ang tulong. Pero tayo tao dito. Kwento ni Nika Kadalin, pumunta siya sa BIR Novaliches nitong Lunes para magpagawa ng TIN ID para sa trabaho. Ilang beses na umano kasing nag-error nang subukan niya ang Online Registration and Update System o ORUS. Pero pagdating sa BIR Novaliches, nainis umano ang humarap sa kanya dahil hindi siya nag-online transaction. At nang ipaliwanag niyang nag-error ang sistema ng BIR at ipakita pang hindi ito gumagana sa kanyang cellphone, pinayuhan siyang umulit sa ibang oras o pumunta sa BIR National Office. Ayon kay Nika, maigsi ang PC ng empleyadong nag-asikaso sa kanya na batay sa mukha na papikit-pikit pa umano ay nagpipigil ng inis. Higit dyan, nakaka-insulto lang na all throughout our conversation, nag-i-English talaga siya. Na para bang gusto niyang ipamukha sa akin na na dapat ko maintindihan lahat. Sobrang impatient niya. Yung sarcasm, yung parang magmumukha ka talagang bobo. Dapat hindi ko daw maintindihan, paulit-ulit nga lang daw siya ng sinasabi. pinunan niya ang asal ng empleyado at lalo itong nagalit. Sabi ko, siguro po kayo kailangan na po magpahinga kasi baka po hindi po kayo ready to serve the people. Kung tumaas talaga yung boses niya, pagkakaalala ko sabi niya, wala daw akong karapatan para sabihin yun sa kanya. Ang nag-viral na pag-iyak niya, nangyari nang kamustahin siya ng isang nakasaksi sa pagtrato sa kanya. Noon na siya napaiyak sa habag sa sarili. Umalis na lang si Nika na hindi nakakakuha ng TIN ID. Sana matigil na to. Kasi imposibleng ako lang ang nakakaranas nito. Sana makuha natin yung justice. Nagain na ng reklamo si Nika sa Anti-Red Tape Authority pero wala pa raw silang tugon sa issue. Samantala, ayon sa BIR Novaliches, nag-leave na ang inireklamong empleyado mula nang mangyari ang insidente at terminated na siya sa trabaho simula November 1. Gayunpaman, inisyuhan pa rin daw ito ng show cause order para magpaliwanag. Ayon sa Republic Act No. 6713 o ang Act Establishing a Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, dapat ay magpakita ng profesionalismo at dedikasyon sa trabaho at sa publiko ang mga empleyado ng gobyerno. Dapat ding lahat ng government employee ay magalang at maagap sa pagtugon ng pangangailangan ng publiko. Maaari namang tumawag sa hotline 8888 ang publiko kung may sumbong laban sa mga government employee. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mahigpit na ang seguridad sa NAIA kasunod ng inaasahang bulto ng mga pasahero bukas, bisperas ng Undas. Ang sitwasyon doon, alamin natin sa live na pagtutok ni Mark Salazar. Mark! Vicky, simula pa nung Lunes, nadadagdagan na yung mga pasahero dito sa mga terminal ng NAIA. Pero bukas pa talaga inaasahan yung bulto ng mga plane passenger na sinasabing aabot ng 1.3 million ang dami. Yun ay para sa kabuuan na ng Undas season. Sa mga passenger terminals, madalas ang pag-iikot kanina ng Explosives and Ordnance Division at K9 units ng PNP. On duty naman at walang Undas holiday ang airport operation staff dahil sa pagdagsa ng mga biyahero lalo na bukas. Sa karanasan, kahit masikip, hindi naman daw napipigil ang mga Pilipinong bumiyahe lalo na sa mga holiday na malalim ang cultural significance gaya ng Undas.
Si Lani, kung may budget nga lamang daw, hindi siguro siya inabot ng 6 na taon bago makabalik ng Negros para madalaw ang anak. May anak po kasi akong 2019, bali doon po siya namatay. Sa Negros Oriental po. Naksidente po siya sa motor. 2019, bali 16 po siya nung time na yun. 16, grade 11 po. Espesyal naman ang uwi nila Ronel sa probinsya dahil 25 years nila itong pinlano pero hindi matuloy-tuloy. Nami-miss din namin yung pinanggalingan naming lugar, sir. Baka hindi mo nakilala yung mga tao doon? Hindi ko nakilala, sir. Hindi ko nakilala. Yung ibang kapatid ni Mama patay na rin po. Hindi kayo nakakauwi pag namamatay? Hindi po. Yung isa, hindi nga umabot ng undas, yung may sakit, namatay lang nung last month. Paalala lang na maging maaga sa airport para hindi maiwan ang biyahe at abalahin ng rebooking ang masayang uwi sa pamilya. Gaya nila Neil na nasa Rojas City na dapat ngayon. Dahilan po ng naligaw po yung driver namin, tsaka traffic. Nag-rebook po kami ng PAL, 4:50 AM na po. Check-in po muna sa hotel. Marami rin biyahero dito na in-advance na ang undas para makapag-stress relief sa pamamagitan ng gala. Karamihan Gen Z at Millennial, gaya ni RJ. Nagsimula lang to sa parang stress lahat, parang naisipan na kung paano magiging relax yung kanya-kanyang Kaya yun, naisipan namin na mag-book. Wala ba kayong mga patay na pupuntahan dapat sa undas? Meron naman. Nauna na, nagsindi na kami ng kandila bago umalis. In advance. Sinong may sabing pang Gen Z lang ang YOLO at deserve kong bumiyahe? Si Ophelia man daw ay late bloomer, at least may energy pa para bumawi. This is my gift for myself. Kasi I'll be 65 this December. Yeah, late bloomer. Bakit po? Maraming plans pero hindi natutuloy. Siyempre, budget wise, priority ang family. Then, ngayon wala na akong siyempre, I have to give time to myself naman. Vicky, ulitin ko lang yung paalala natin sa mga pasahero na agahan nyo ho ang punta nyo rito sa airport. At bago kayo pumunta rito, i-double check nyo muna yung mga bagahe dahil baka may mahalagang wala pa doon. O kaya naman, nakapagdala ka ng ipagbabawal pala rito. Baka maabala ka pa sa security check. Vicky. Salamat sa tips, Mark Salazar. Baguio naman ang darayuhin ng marami ngayong long undas weekend. Bukod sa mga namamasyal, lalo't damang-dama na roon ang amihan. Meron din mga dadalaw sa sementeryo o bibili ng mga bulaklak. Mula po sa City of Pines, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine. Emil, bukod doon sa mga magbabakasyon lang ay dagsa na rin yung mga bumibili ng bulaklak dito sa Baguio City. Mahigit 30,000 ang inaasahang bibisita sa Baguio Public Cemetery simula ngayong araw hanggang sa weekend. Kaya maaga pa lang, nakadeploy ng mahigit 200 pulis. Diyan pa lang po sa entrance ay i-inspect na po natin. Meron na po tayong mga designated personnel para sigurado po tayo na wala po talagang makapasok ng mga pinagbabawal na item. Simula bukas, bawal na ang paglilinis sa sementeryo, kaya may ilang humabol ngayong araw. Kasi bukas po, babiyahe rin po kami sa another na probinsya. Opo. Kaya ngayong araw, Mama? Ngayong araw po, dito rin kami para at least kahit paano na mapapasyalan na rin po namin sila. Bukod sa mga sementeryo, babantayan din ng otoridad ang mga tourist destination sa syudad. Inaasahan kasing dagsang mga aakyat sa City of Pines lalo't long weekend. Sa nakalipas na mga araw, naglalaro sa 17 hanggang 18 degrees Celsius ang temperatura na mae-enjoy. 24 oras na rin ang bentahan ng bulaklak sa Chongsan Harrison Road. Kumpara kahapon, halos doble na raw ang itinaas ng presyo nito. Tumataas-taas na yung mga galing sa baba. Tingi-tingi lang, pang-arrange. Pero halos wala na ring mabiling bulaklak. Ayon sa mga tindera, bigla raw tumaas ang demand ngayong araw. Marami raw kasing mga mamimili mula sa Maynila ay dumiretso sa mga flower farm para direktang mamili ng bulaklak. Ayun, kahapon 120, ngayon 200. Kumukulang ang kwan, dinadala sa ibang lugar. Katulad na sa Maynila, sa Tarlac. Tumaas ngayon, ma'am. Pero baka mas lalo pa bukas, ma'am. Kasi yung mga iba direct na Manila.
Emil, sa mga oras nga na ito'y dagsa na rin yung mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya, maging sa Metro Manila. Extended na yung oras ng biyahe ng mga bus at maging ng mga van. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Hindi multo, kundi ghost projects ang bumulaga sa mga taga-Department of Agriculture nang mag-inspeksyon sa Davao Occidental. May farm-to-market road na idineklarang tapos, pero walang simento. Meron ding tila hinabol buhusan ng simento kahit walang bakal. Nakatutok si Ivan Mayrina. Batay sa record, 2021 patapos ang farm-to-market road na ito sa Davao Occidental. Pero nang puntahan ni Agriculture Secretary Kiko Laurel, nabistong ang dapat ay kalsada, nananatiling lupa at graba. Sa pag-usad nila sa isang bahagi ito naman, kitang-kitang kakabuhos lang ng semento. Ilang araw pa lang itong tapos ayon sa mga taga roon. Ilang araw lang. Dapat kasi 2021 pa tapos eh. Sinukat din nilang kapal ng semento. 8 inches ang kapal. Yun nga lang, walang bakal. May mga na-confirm talaga na wala yung project at may na-confirm din na luma na yung pondo, ibig sabihin 21 hanggang 23, pero makikita na fresh pa yung mga concrete, ibig sabihin tinatry na habulin na gawin yung pagsasaayos ng karsada. Isa lamang ito sa hindi bababa sa 7 natutuklasang ghost farm-to-market road matapos i-audit ang 4,000 kilometro ng mga kalsadang ipinagawa mula 2021 hanggang 2025. Mga kaling kung natapos sana ay baka magpapabilis sa daloy ng mga produkto mula taniman patungo sa mga pamilihan. Makakatulong sa pagpapababa ng presyo at makapagbibigay ng mas magandang kita sa mga magsasaka. Dahil sa nabisto, babaguhin na ang kasalukuyang sistema na Department of Public Works and Highways o DPWH ang magpapatupad ng mga proyekto katuwang ang pribadong kontraktor. Sa halip, Agriculture Department na mangangasiwa ng construction ng mga farm-to-market road. Suportado ito ng DPWH. Nag-meeting kami nung isang araw para mag-coordinate kami ng efforts sa pag-imbestiga at pagsisigurado din na hindi na ito mauulit. At ang mga mapapatunayan o manong nagsabuatan. Matatanggal sa trabaho, kakasuhan, makukulong, babawiin natin, pati yung mga ari-arian nila. Biyaheng South Korea si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw para dumalo sa APEC Economic Leaders Meeting. Isa sa mga pangunahing misyon niya, manghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa at sa layuning ito, patuloy daw ang paglilinis sa korupsyon sa gobyerno. We continue to cleanse our bureaucracy of corruption because only a transparent government can build a fair economy. At kung noong nakaraang linggo, iniutos niyang babaan ng DPWH ang halaga ng mga proyekto nito na overpriced umano na hanggang 50%. Ngayong araw, pinalawig niya sa ibang ahensya ang utos na ito. We are reducing costs for 2026 of the FMRs, the irrigation, classrooms, and hospital. The savings we secure will go where they matter most. The programs that uplift families, support livelihoods, and strengthen communities. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Bumabagal na rin ang daloy ng trapiko sa mga expressway papunta sa Southern Luzon mula Skyway hanggang SLEX pati Star Tollway. Ang latest na sitwasyon, tinutukan live ni Jamie Santos. Jamie! Vicky, nagsisimula na nga bumigat ang daloy ng trapiko sa ilang expressway nga sa ilalim ng SMC. Naka-full alert na ang lahat ng kanilang personnel at nakahanda na ang kanilang mga rescue and traffic teams para tiyaking ligtas at maayos ang biyahe ng mga motorista ngayong undas. Simula pa kahapon, naka-full alert status na ang Skyway, South Luzon Expressway o SLEX, Star Tollway at TPLEX. Nakadeploy na raw ang lahat ng kanilang personnel para sa tuloy-tuloy na patrolya at mabilis na pagresponde sa mga insidente. Effective kahapon pa ma'am, lahat po ng personnel o tawa ng SMC Tollways nakadeployed na po. Nakahanda na rin ma'am yung mga equipment namin, yung fire truck, emergency ambulance namin, with response team. Ganun din po ang TMC namin, yung traffic monitoring center.
na nagmo-monitor ng mga CCTV namin. 24/7 po ito, ma'am. Sa buong kahabaan ng tollways namin para matiyak po natin maayos yung daloy ng trapiko. Naitala na rin ang pagdami ng mga sasakyan sa northbound lane mula 1:00 ng hapon hanggang gabi kagabi, partikular sa Magallanes at Makati area. Maging ngayong hapon, kita ang bagal ng trapiko sa dami ng sasakyang bumabiyahe. Mabagal na rin ang daloy sa Sukat at Bikutan exit ng Skyway dahil konektado ito sa mga local road. Sa Naiyax, umabot na sa halos 1 kilometro ang tail end eastbound mula airport papuntang Makati area. Sa SLEX, moderately moving pa rin ang northbound traffic patungong Makati Skyway na may tail end sa Susana Heights. Sa parte ng SLEX, dito po sa may Santo Tomas, ngayon po meron na rin traffic build-up sa Santo Tomas exit. At dito may Calamba area, sa may Sipit Bridge. Diyan, meron pa kasi tayo diyang parang hindi pa tapos yung widening natin dyan. Sa Star Tollway naman po, ang meron tayo dyan na pwedeng magkaroon ng choke point yung sa may Lipa exit po. Tinatayang tataas pa raw ng hanggang 10% ang volume ng mga sasakyan ngayong undas. Kaya pinapaalalahanan ng mga motorista na tiyaking may sapat na load ang kanilang RFID upang maiwasan ang abala sa mga toll plaza. Tuloy-tuloy rin ang libreng towing assistance sa Skyway at SLEX. Nililinaw naman nila na ito ay para lamang sa kanilang mga tow truck at hindi saklaw ang mga hatak ng AAP na naniningil pa rin ng bayad. Para sa tulong at impormasyon, may mga hotline numbers na maaring tawagan. Vicky, paalala sa mga motorista, planuhin ang kanilang biyahe at tiyaking may load ang kanilang mga RFID para iwas abala at aberya at tiyakin ngang huwag mag-overspeeding at iwas swerving. At yan ang latest mula rito sa Monitoring Center ng SLEX. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat, Jamie Santos. Hanggang 2 milyong dalaw naman ang inaasahan sa Manila North Cemetery bukas. Lunes pa, nagsimula ang pagdagsa ng mga pagdalaw doon at kanina, may mga nahirapan ng maghanap ng puntod. May nagliyab pa sa entradada ng sementeryo. Nakatutok si Darlene Kai. Sa napakaraming CCTV sa Manila North Cemetery, may isang nagliyab sa entrada kaninang hapon. Agad namang rumisponde ang mga kauni ng BFP kaya hindi kumalat ang sunog na iniimbestigahan pa. Pero hinihinalang dahil sa naulan ng wiring. Gumagana naman ang iba pa na gamit sa pagbabantay rito. Kanina, inabutan namin si Nanay Yolanda na palingaling ang naglalakad kasama ang kanyang mga anak at apo. Taon-taon mang dumadalaw, nahihirapan siya ngayong hanapin ang puntod ng asawa dahil tila raw may nagbago. Nakakalito din dati yung pag-ano namin madamo pa eh. Ngayon malinis na eh. Kaya pa nahilito kayo. Kaya mga palatandaan namin, hindi na namin ano kung saan na eh. Ang puntod ni Tatay David, tinayuan pala ng bubong ng caretaker. Nung nakaraan kasi walang bubong to. Nagpapasalamat nga kami dahil andyan sila na nagbabantay. Tulad ni Nanay Yolanda, maaga na ring dumalaw rito ang pamilya ni Evangeline. Hindi talaga kami laging nagkikita-kita. So ito yung napakagandang pagkakataon na magsama-sama kami. Tapos syempre nagchismisan kami. Muntikan na mamatay yung mga ano namin eh. Yung mga napagchismisan. Bakit? Dahil kasi pamilya po kami nagchismosa. Mahigit 10,000 tao ang dumalaw rito ngayong araw ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery kaya mahigpit ang seguridad mula pa lang sa entrada ng sementeryo. Taon-taon walang humpa yung paalala ng mga otoridad tungkol sa mga bawal dalhin sa loob ng sementeryo. Pero talagang taon-taon hindi pa rin mawawala ng mga susubo. Kaya ilang gamit na yung mga nakumpiska, wala pa yung bisperas at mismong undas. Tulad na lang nitong ilang sigarilyo, mga gamit pampintura, may cutter dito at walis. Hindi na rin kasi pwede yung magsaayos at maglinis ng mga nicho. Kung noong nakaraang taon ay hanggang alas 7 lang ng gabi bukas ang Manila North Cemetery, ngayong taon hanggang alas 9 ng gabi. Para hindi rin magsabay-sabay ang para humaba ng konti oras nila. Ngayong Undas 2025, inaasahang aabot sa mahigit 2 milyon ang dalaw rito kaya kinumusta ni Manila Mayor Isko Moreno ang kahandaan ng Manila North Cemetery. Gayon din ang mga nagtitinda na bawal sa loob. Milyon-milyon kasi ang darating. Hindi naman na lumalawak ang sementeryo. In fact, pasikip ng pasikip ito. No? Ayoko naman na magkaroon ng inconvenience
sa mga dadako dito. Sinilip niya rin ang mga assistance desk kung saan pwedeng pakabitan ng libreng wristband ang mga bata, pati ang puntod finder na tumutulong sa paghahanap ng mga hindi makitang nicho. Namimigay ang mga kawani ng LGU ng kandila, bulaklak at face mask din. I'm not going to require, but I would suggest it's highly preferred na kapag kayo may nararamdaman. Nag-inspeksyon din ang PNP. We are sure na magkakaroon po tayo ng isang mapayapa at ligtas na paggunita ng undas dito sa North Cemetery. At titignan din po natin kung kailangan po nating magdagdag ng additional na kapulisan po rito. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Marami na naghahabol sa paglilinis ng puntod ng kani-kanilang mga yumao. Pero sa isang sementeryo sa Dagupan at Davao o Zamboanga City, pahirapan ang paglilinis dahil sa baha. Sa isang sementeryo naman sa Negros Occidental, nabistong ninakaw ang ilang bakod ng mga nicho. Nakatutok si Darlene Kai. Lubog sa baha ang ilang bahagi ng Bunuan Bukid Cemetery sa Dagupan City, Pangasinan. Kaya ang mga naglilinis sa mga nicho at mga maagang bumibisita roon nakasuot ng bota. Problema rin ang putik at nagtaas ang mga talahib sa sementeryo. Magpapintura, tapos magpalinis. Marumi. Madaming damo, kalat. Bira yung nagpapalinis, ma'am, kasi badyang nga sa gilid. Walang dito lang sa harap ang yung iba sila lang naglilinis. Ang diskarte ng ilan, pinagsama-sama ang mga naputol na talahib sa pinatungan ng sandbag upang may daanan ang magpupunta sa sementeryo. Kasi baka kasi doon sa grabing baha, abutin yung buta kasi. Kaya siya dumadalaw lang dito, yung mga nandito lang sa harap. Baha rin sa isang bahagi ng San Roque Public Cemetery sa Zamboanga City. Ayon sa caretaker ng sementeryo, walang drainage system sa lugar kaya walang madaluyan ang naipong tubig doon. Sa Sipalay City Public Cemetery naman sa Negros Occidental, nabistong nawawala ang ilang bahagi ng bakod ng mga nicho. Natukoy na ng pulisya ang 3 umanong minor de edad na nagnakaw sa sementeryo. Hindi na na-recover ang mga ninakaw na mga bakal dahil ayon sa pulisya ay naibenta na umano ng mga suspect. Pero ipinatawag ang mga sangkot kasama ang kanilang mga magulang. Isinailalim rin sila sa counseling. Ang scraps ng kabataan, pag-abot diri sa station, gin-interview sila sa WCPD. Nag-ako ang mga gin-endorso diri nga mga minor de edad. Nagsimula na ring maglinis ng puntod ng kanilang yumao ang ilang taga-Samal Bataan at mga taga-Sugala Tawi-Tawi. Sa isang sementeryo sa Dinalungan Aurora, libreng namimigay ng pintura ang lokal na pamahalaan sa mga naglilinis ng nicho. Magdala lang po ng sarili nilang lagyanan and kanilang paintbrush po. So pipili lang po sila rito. Kamukha namin na pag walang pambili, di malaking bagay na po sa amin, malaking tulong para mapinturahan din namin yung mahal namin sa buhay na namatay na. May mga bumbero ring namimigay ng libreng tubig para sa mga maglilinis sa mga puntod. May mga nakaantabay ring water truck para sa mga humahabol maglinis sa mga puntod sa Cabanatuan City Public Cemetery sa Nueva Ecija. Mahigpit din ang pagbabantay sa kaayusan at trapiko sa labas ng sementeryo. Sumasideline naman sa paglilinis ng puntod ang ilang kabataan sa Bulan Civil Cemetery para kumita ngayong wellness break. Sa Coronadal City sa Cotabato, may ilang maaga nang dumalaw sa mga puntod para di sumabay sa dagsa ng mga bibisita ngayong long weekend. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Slay or scare? Choose your fighter sa mga kapuso star na kanya-kanyang paandar para sa kanilang Halloween look this year. Silipin natin yan sa chika ni Aubrey Carampel. Dressed in a sexy black gown with heart detail and black veil. As a vengeful bride ang Peg, the star of the new gen at KMJS gabi ng lagim star Jillian Ward nang dumalo sa isang Halloween ball kagabi. Nasa parehong event si Kailin Alcantara na kinarir naman ang kanyang outfit and prosthetics para ma-achieve ang look ni Batman villain Harvey Dent aka Two-Face. Clown, but make it fashionable. As always, serving look si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D. Kahit naka-Halloween costume. Caption pa niya sa kanyang post,
trick or strings. Hindi rin nagpahuli sa kanilang Halloween looks ang ilang ex-PBB Celebrity Collab Edition housemates. Tulad ni Kapuso Big winner Mika Salamanca na magically nag-transform as a witch. Achieve sa photoshoot ni Mika ang look na tila lumilipad siya sakay ng broomstick. Sina Ashley Ortega at Shuve Etrata naman kasama ang kanilang BFFs na sina Sky Chua and Roxy Smith na nagbihis as Jade, Yasmin, Chloe, and Sasha, also known as the Bratz Dolls, mga manikang sumikat noong early 2000s. Si Roxy may another entry pa as Pretty and Cheerful Enid, ang best friend naman ni Wednesday Adam. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Walang lusot ang mga dineklarang padalang medyas mula sa Bangladesh na nabistong mga peking branded na damit pala. Daang-daang milyong piso ang halaga niyan at nilalagyan pa ng price tag para magbukhang totoo. Nakatutok si June Veneracion. Idineklarang shipment ng medyas, pero nang suriin, mga peking damit pala ang laman. Yan ang nabisto ng Bureau of Customs nang buksan ng 2 shipping container mula Bangladesh. Tinatayang mahigit 400 billion pesos ang halaga ng naharang na shipment. Natuklasan din ng Customs ang kakaibang modus. May price tag pa ng isang shopping mall ang mga damit at meron pang kunwaring QR code. Ginagamit pati yung pangalan ng department store para maibenta itong mga peking produkto na to. Tapos lolokohin nila yung mga mamamayan natin, sasabihin nila na hindi yan peke, original yan. Kita mo, binibenta dito sa ito yung price tag nila. Parang style balikbayan box ang pagkakaimpake. May nakasulat na pangalan sa mga kahon. Itinuturing sila ng Customs na person of interest na maaring makapagbigay ng lead sa kanilang investigasyon. Sa consignee, magpa-file kami of course ng violation of Customs Modernization and Tariff Act on illegal importation. Kadalasan ay sinisira ng Customs ang mga nakukumpiskang peking produkto. Pero pwede rin i-donate sa mga biktima ng kalamidad. Sabi ng Customs, pumayag noon ng mga brand owners sa donation basta't tanggalin o sirain ang kanilang tatak. Nagpapasalamat ang mga brand owners sa pagkakasabat ng Customs sa latest shipment ng mga napeki nilang produkto. Our clients are willing to give our full cooperation so that these kinds of activities against the Intellectual Property Code, as far as our clients are concerned, will be stopped. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Idinetalya na ang ilan sa mga natuklasan ng Independent Commission on Infrastructure. Kabilang ang bahay ni dating Congressman Zaldico sa Pasig na hindi tinitirhan kundi imbakan lang umano ng pera. Pati ang itinatayong proyekto ng DPWH na para lang umano protektahan ang ari-arian niya at ng isang COA commissioner sa Bulacan. Nakatutok si Joseph Morong. Dahil closed door ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, pili ang mga detaling nalalaman ng publiko tungkol sa testimonya ng mga humaharap dito. Pero sa 19 na pahinang interim report ng ICI, masisilip ang ilang detaling isinawalat ng komisyon. Sa testimonya ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara, sinabi niyang si dating Representative Zaldico ang naging proponent o nasa likod ng nasa 35 billion pesos na halaga ng mga flood control project mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Alcantara, ilang beses siya nagdala ng pera bilang advance kay Co sa kanyang mga isinulong na proyekto. Sinabi naman ni DPWH Engineer Henry Alcantara na siya mismo ang naghahanda ng kahon-kahon at mali-malit ang pera kay Co na tig 30 hanggang 50 million pesos. Sa huling delivery ni Hernandez, bago pumutok ang issue sa flood control projects, doon na raw niya nadiskubre ng bahay ni Co sa isang exclusive village sa Pasig, ginagamit lamang bilang imbakan o taguan ng mga idinideliver na cash kay Co. Wala daw mga muebles sa loob at ang laman puro maleta mula sa iba't ibang sources. Ayon rin kay Alcantara, ang mga flood control projects naman kung saan sangkot umano si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana para lamang daw protektahan ang mga ari-arian niya at ni Co sa Bustos, Bulacan. At ang in-charge sa mga ito ay ang engineer na itinalaga ni Alcantara. Ang mga testimonya ni Alcantara, Hernandez at DPWH Assistant Engineer JP Mendoza ang ginamit na basehan ng ICI para pakasuhan ito sa ombudsman ng plunder, bribery, graft at iba pa sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, si Co at 3 iba pa. Itinanggi ni Estrada at Villanueva ang aligasyon.
Hinihingin pa namin ng reaksyon si Nako at Lipana. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Buhay na naman ng mga patay at iba pang panakot sa isang kunwari haunted house na tradisyon sa isang barangay sa Caloocan. Magkakaiba pero sunod-sunod po ang mga petsa ng Halloween, All Saints Day at All Souls Day. Nagkakalituhan na tuloy kung ano ang ipinagdiriwang. Pag-usapan natin yan sa live na pagtutok ni Rafi Tima. Rafi! Mel, narito nga tayo ngayon sa loob ng isang haunted house dito sa Barangay 78 sa Caloocan kung saan mula pa kaninang alas 6 ng gabi, puro tilian at sigawan na yung ating narinig. Kung ganito ba naman, yung makikita talagang matatakot ka. Bagay ito, Mel, ng programa ng barangay para sa Halloween na taon-taon ay talaga namang inaabangan na raw ng mga residente rito. Mahigit 10 taon na raw itong tradisyon dito sa Barangay 78 sa Caloocan at talaga namang inaabangan, hindi lang ng mga taga rito, kundi mga taga-ibang lugar. Ito ang tinaguriang Pasilyo 4, isang kunwari haunted house na puno ng katatakutan dito sa Barangay 78 sa Caloocan. Meron ditong mistulang ospital, morgue, at mga kwartong may mga nakakatakot na nilalang. Ang totoo, bahagi ito ng bahay ng kapitan ng barangay. Ang mga multo, maligno at iba pang nananakot dito, pawa mga kabataang volunteer na talaga namang kinarira mga makeup at prosthetics para maging makatotohanan. Yes, patok na patok po. Talaga po nire-request nila to, sir. Ang tradisyon ng pananakot tuwing undas nagsimula 2,000 taon na ang nakakaraan. Hudyat ito ng pagtatapos ng anihan at simula ng taglamig ng mga Celtic, ang mga sinuunang tao sa Inglaterra. Paniwala ng mga Celts, tuwing October 31 lumalabas sa mga espiritu ng patay. At para hindi sila gambalain, nag-aalay sila ng mga pagkain o nagsusuot ng mga costume. Nagpatuloy ang tradisyon hanggang sa dumating ang Kristyanismo. Bukod sa pagdeklara sa November 1 bilang All Saints Day, itinalaga ang October 31 bilang All Hallows Eve na kalaunan naging Halloween. At ang tradisyon ng pag-aalay ng mga pagkain, nauwi sa pamamigay ng mga candy. Tradisyong patok sa mga kabataan. Dito sa Barangay 78, isa rin daw ito sa mga inaabangan. Halos mapuno nga ang kalsadang ito ng mga kabataang naka-costume. Lahat may bit-bit na lalagyan ng mga candy. Tiyanak siya nung nakaraang taon. Ay, bakit to Angel ngayon? Angel na siya ngayon. Bakit to? Yan po ang gusto niyang costume ngayon, ng mama niya Dumarami na rin daw ang mga residente at establishmentong naghahanda para mamigay ng sari-saring candy. Tulad ni Lola Marita. Ay, ang gaganda naman nila. Pero sa dami ng mga nakapilang bata, naubusan na si Lola. Sa susunod na taon na lang uli. Naku, tingnan nyo nga itsura. Pero sa Iloilo, hindi mga nakakatakot o mga superhero ang ginagaya ng mga kabataan, kundi mga santo. Sa ilang parokya sa Haro, sinimulan na nila ang taunang Parade of Saints, tampok ang mga nagagandahang damit ng mga santo. And wearing the image or the costume of the saints is also imitating their lives. Mer, dahil patok itong Pasilyo 4 dito sa Barangay 78, bukas ay open for business pa rin daw sila para sa mga gusto sa mga nakakatakot. Pero may bayad nga lang 10 piso yung mga hindi taga rito, pero patok naman daw at sulit naman daw yan para sa mga mahilig sa mga nakakatakot. Yan ang latest mula dito sa Caloocan. Mel? May naghihintay sa'yo dyan sa likod. Maraming salamat sa'yo, Rafi Tima. Gumuho po ang waste dam ng isang minahan sa Bulacan. Nabalo tuloy ng mabaho at makapal na putik ang isang ilog, kaya apektado ang kabuhayan ng mga residente. Nakatutok si Mariz Umali. Ganito kalinaw dati ang tubig dito sa Balaong River pati sa Verdivia Falls na matatagpuan dito sa Barangay Talbak, DRT, Bulacan. Madalas din itong paliguan ng mga kapwa-residente turista. Pero ang dating malakristal na tubig, nagmistulang dagat ng putik. Nangyari sa ilog namin. Nitong October 26, bumigay ang waste dam ng Ore Asia Mining and Development Corporation. Yung mga laman niyang putik at tubig, tumapon po dito sa ilog namin. Ang waste dam po ay mga siltation po yun, galing po dun sa mine camp. And
Iba pong mga dumi na galing naman po sa kanilang gilingan po ng bato. So meron din kaming nakitang trace ng parang langis. Bahagi po ito ng Balaong River dito sa Barangay Talbak na labis na naapektuhan ng pagguho ng waste dam mula sa Minahan doon sa Barangay Kamatsin. Kung makikita po ninyo, kulay putik na at kahit ilang araw na raw na hindi umuulan dito, hindi pa rin lumilinaw. Pag lumapit, amoy bulok na isda. Dati napapaliguan pa raw yan. Pero dahil sa nangyari, nagbaba na rekomendasyon ng Municipal Health Office dito na wag munang lumusong sa ilog. Bukod sa may mga muntikan daw maaksidente nang rumagasa ang putik mula sa Minahan, sira na rin daw ang kanilang kabuhayan. Gaya po ng pagtatanim namin ng gulay, ginagamit po namin yung pang-spray, pampataba, at pandilig. Tapos sa mga panggamit po namin dito sa bahay, kaya po simula nung lumabo po yan, hindi na po kami nakakakuha ng tubig. Kaya maaari pong mamatay din yung halaman namin. Base sa report ng Biak na Bato National Park, Yung kanilang hasang is napuno siya ng putik. Then bumaba din po yung oxygen level sa tubig. Tourist spot din ang lugar pero ngayon stop operations muna. Ayan. Namamatay din mga isda oh. Ang mas masaklap, pati kalusugan ng mga residente apektado, gaya ng 6 na taong gulang na batang ito na nagkaroon ng rashes. Sabi po naming mag-asawa, huwag ka maliligo. Pag dating namin sa ilog, nakita po namin siya, nakalublob na. Kanina nakita ko nga po, puro rashes na yung dibdib niya at saka po yung paa niya. Makati po. Sa isang pahayag nagpaliwanag ang ORAsia Mining and Development Corporation, kinumpirma nilang nagkaroon ng breach sa waste dam ng Minahan na nagresulta sa pagragasa ng putik sa Bacal Creek. Inaalam pa raw nila ang lawak ng pinsala. Agad daw nilang pinatigil ang operasyon ng planta at Minahan. Ang lahat ng equipment ay ginamit upang mapigil ang mas malawak pang magiging bunga ng insidente. Lahat daw ng kanilang mga trabahador ay nakatuon sa pagtatama sa nangyaring pagguho. Ang insidente ay iimbestigahan upang malaman ang tunay na sanhi ng pagguho at maiwasang maulit muli. At mananatili raw under close monitoring ang waste dam area. Ang lokal na pamahalaan ng San Miguel, Bulacan na apektado na rin ng insidente, agad na pinulo ang lahat ng ahensya. Kaya naglabas na ng cease and desist order ang Environmental Management Bureau o EMB Region 3 upang patawan ng temporary suspension ng ORAsia Mining and Development Corporation. Nagsasagawa na rin daw sila ng investigasyon kasama ang lahat ng concerned government agencies at LGU upang maresolba at matukoy ang mga pagkukulang ng kumpanya sa naganap na mine tailing contamination. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Bago tayo magtapos, paalala sa mga babiyahe, huwag kayong tataka sa pagbabayad, ha? Ang pausong tawag dyan, Mel, noon ay 1, 2, 3. Ano panahon namin? 1, 2, 3 nga. At ang mga nagigipit naman, kumakapit sa 5, 6 na pautang. Natin yan, oo. Naku, dami mong baong terms, Emil, ha? Pero laos na raw yan. Sa napiling Word of the Year ng online platform na dictionary.com, yung 6-7. 6-7. Ano naman yun? Diba? Gamit na gamit po ang salitang yan ng mga Gen Alpha o yung mga ipinanganak mula taong 2010 hanggang 2024. Pero wala yang iisang ibig sabihin. Depende raw yan sa gamit. Pwedeng ang ibig sabihin yan ay so-so, medyo-medyo lang, o kaya naman maybe this, maybe that, na parang siguro. Pero wala raw talagang ibig sabihin yan. Ano ba yun? Hindi rin tiyak kung paano ito nagsimula, pero may nagsasabing mula ang 6-7 sa lyrics ng kantang Doot Doot 6-7. Ng isang American rapper bago umabot sa TikTok. Kantahin mo yan. Napili yung Word of the Year dahil sa dalas ng paggamit niyan at syempre pag-search niyan online ayon sa pag-aaral ng dictionary.com. Para pala yung Chorva o Chenelin. Alam mo ba yun, Emil? Yung Chorva at Chenelin. Alam mo ba yan? 6-7. Gen Alpha ka pala. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. 56 na araw na lang po, Pasko na. Ako si Mel Tiangco. Ako naman po, si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.
nakatuto kami 24 oras.